Hello guys! Good morning o good afternoon, good evening. Bahala na kayo kung nasang lugar kayo. So for today's video guys, samahan nyo ako guys na mag-exit sa Bahrain. So yun nga, ano bang purpose kasi ng pag-exit? Yung exit kasi guys is for changing ng status ng inyong visa. So let's say for example, na galing kayo sa canceled visa or galing kayo previous visit visa and matatapos na yung stay period nyo sa UAE, kailangan nyo mag-exit sa ibang country and then balik kayo sa UAE para for another renewed visa para allowed kayo na magstay dito sa UAE. So ngayon kasi galing ako sa canceled visa. So previous company ko wala na ako doon. So na-cancel na yung visa ko. Then kailangan ko mag-exit para kasi hanggang January 6 na lang yung aking allowed stay dito sa UAE. So yun nga guys, so nagpunta ko dito sa Terminal 2. Ang gagawin ko kasing exit is A to A, meaning airport to airport. So pupunta ka lang sa isang country, then you have to come back again to UAE para magkaroon ka ng another renewed visa. So guys, ito yan, nagpunta ako sa Terminal 2 and ang kagandahan dito is pwede ka nang ikaw na lang talaga yung mag-enter ng details mo sa system. So once na enter mo na yung details mo sa system, then automatic magre-reflect na lahat ng details mo and then proceed ka na agad sa immigration. Wala na kasing check-in guys kasi nga wala naman kaming dalang luggage. So sarili lang namin, then personal bag lang, ganun. So na-skip na namin yung part na yun. So ito nga guys, bago kami mag-flight, kumain muna kami kasi anong oras na to? Nasa 10 o'clock na to. Itong time na to. Ang flight kasi namin is 11:30. So before kami kasi guys mag-fly, kumain muna kami ng aming breakfast. And yun nga, may nakilala din akong mga ibang kabayan doon na nag-exit din sila. Yung iba from 2018 pa nag-exit na sila, pa-exit lang sila yung iba. So iba-ibang plano, but yun nga, ang purpose is kailangan magkaroon pa rin kami ng approved visa dito sa UAE para makapag-stay kami. Then before kami guys sumakay sa airplane, ayan, sumakay muna kami dito sa bus, then hinatid kami doon sa airplane kung saan kami sasakay. Ayun guys, no, ang sarap no, yung makikita mo yung mga airplane, tapos ang sarap na sasakay ka doon, but for leisure, parang travel. Ito kasi guys, hindi naman talaga to leisure, no. Ano lang to, kailangan ko kasing gawin to, and hindi naman ako talaga lumabas ng Bahrain. Airport lang kasi talaga, nagstay lang kami sa airport hanggang sa pagbalik ng flight namin dito sa Dubai. Tapos guys, ang saya ko kasi nga, window seat ako guys, so diba, ang perfect talaga, ang perfect. Tapos guys, ito din yung washroom ng Fly Dubai. So yan yung kanilang washroom. Maliit lang siya guys, no? So kailangan talaga mag-diet pa tayo para magkasya tayo sa CR. So ayan siya guys, yan yung eksena ng CR. So kompleto naman yan, lahat nandyan na, hindi ka naman mamroblema. So hindi ko lang sure kung pwede mag-poops dyan, no? So ito nga guys, yan, lumilipad na kami yan, or lumilipad, hindi ko alam. Pero yan na nga guys, so pakita ko sa inyo kung ano yung eksena ng UAE sa taas. Pero disappointed talaga ako kasi ang dumi ng bintana, yung totoo. Ang dumi ng bintana, di ba, hindi masyadong makita. Parang gusto ko nga linisan eh. Yung totoo. Oh, ayan guys, buti na lang dalawang bintana yung pwede kong makitaan kasi parang nakikita ko din kasi yung sa kabilang bintana and then yung kabilang bintana na-access ko din. So, ayan ang taas ng sa UAE. So, ang ganda-ganda, 'di ba? Mas maganda yun siya sa gabi kasi sobrang maraming ilaw. And then transition guys, andyan na. Ito na yung Bahrain. Yan. So, ayan na yung Bahrain. Ganyan lang talaga guys ang GCC countries, hindi siya mag-green. Kasi nga, syempre desert country kasi to. But syempre, na dito, no? Upgraded na dito. Kaya nang gawin, man-made. So ayan na yung Bahrain guys. So yan na, naglanding na kami. And thank you Lord kasi safe ang aming travel. Actually 1 hour lang naman yung difference guys. So 1 hour travel and advance ang UAE sa Bahrain ng 1 oras. So dumating kami doon ng 11:37 din sa Bahrain. But sa UAE, ang original time is 12:30 na nun. And ayun nga guys, samahan nyo ako na i-explore yung airport ng Bahrain. Guys, meron akong ganun na feeling na yung mga airports gusto ko makita. Kaya sometimes guys, mayroon direct flight from UAE to Philippines. But sometimes pinipili ko talaga na may connecting flight ako kasi gusto kong makita yung mga airport ng mga iba't ibang country. Hindi ko man mapuntahan pa yung place
sa panahon na yon. Pero at least kahit pa paano nakapunta ako sa airport nila. Kasi iba-iba eh. May iba't ibang eksena ang mga airport. Like sa Singapore, grabe, may garden sila doon, may fountain sila doon. So sa UAE naman, maganda rin ang airport ng UAE but sobrang busy yung UAE. Then yung airport ng Oman, tahimik. Ito namang airport ng Bahrain, sobrang linis, sobrang puti. Parang mas madumi pa ako kaysa sa airport. So may ganun akong guys, parang sa sarili ko na, gusto kong makita yung airport nila, ganun. So ganun yung eksena, kaya samahan nyo ko, ililibot ko kayo sa airport ng Bahrain. So unang-unang stop na pinuntahan ko guys is itong duty free. So wala naman akong gustong bilhin na chocolate kasi hindi naman ako mahilig sa matamis, ganyan. Ang gusto kong bilhin guys is souvenir, like yung keychain na may magnet. Kasi meron akong mga collection ngayon sa ref ko ng mga airport country na napupuntahan ko, na binibilhan ko ng mga keychain. Actually guys, yung Oman, nakalimutan kong bumili doon ng keychain. Tapos Philippines din, wala pa ako. But next time guys, bibili talaga ako. Ayan nga guys, nagpunta ako sa duty free. Then nag-check lang din naman ako ng mga kung ano-anong sale doon. Then nag-try din ako ng perfume. Kaso nga lang guys, medyo malaki kasi ang difference ng currency ng Bahrain sa dirham. So malaki yung value ng money nila doon. And hindi din siya hindi siya mura kung i-compare mo. Kasi 'di ba usually sa mga airport, 'di ba wala namang VAT. So, kaya nga yung mga ibang artista guys, 'di ba? Kapag nasa airport sila, namimili sila kasi doon walang VAT. Pero guys, mahal pa rin yung value ng mga gamit sa Bahrain airport kaysa sa Dubai. Kasi yung nagpunta ako sa Oman, medyo mura. Then sa Singapore din, mura din. Sa Philippines, hindi ko naman masyadong na-check kasi nga bumibili na rin naman ako sa Dubai na mga kailangan ko. But soon, i-check ko yung airport ng Philippines kung anong meron tayo doon, di ba? So yun nga guys, nagpunta na ako dito sa souvenir shop na to. And nagtitingin-tingin ako guys ng perfume kasi may hinahanap akong perfume na pinapa-check sa akin ng friend ko. Kaso parang feeling ko hindi kasi ito yung talagang kailangan niya. But mabango siya. So, yun lang guys, nagtanong-tanong lang ako dun sa lalaki kung about sa perfume na ganito. Then, after nun guys, naglibot-libot na ako. Nag-check na ako ng yung hinahanap ko nga na souvenir. Tapos guys, ito na nga, nakita ko na yung mga souvenirs, napunta na ako doon. And ang ganda-ganda ng mga souvenirs ng each country, no? Kasi may parang nandun na ako sa era. Wow, sa era. Na open ako for adoption ng mga culture, differences, ganon. Kasi guys, diba, ang sarap kaya ma-experience kung anong meron sila doon. Tapos, add din sa experience mo, sa sa buhay, maikukwento mo sa mga friends mo. Tapos ngayon nga guys, ito na yung final ko na napili na souvenir. Ito lang naman yung binili ko doon. Syempre, di naman tayo magwawaldas ng pera. Tsaka isa pa, wala naman tayong pera. Yan yung nabili ko kasi maganda yung mga buildings na pinagmamalaki ng Bahrain, di ba? Yan yung napili ko kasi may camel, di ba? May camel naman yung Dubai, so hindi ko na yung pinili. And after that guys, bumalik na ako dun sa mga friends ko and kumain na kami ng aming lunch. So, no time na yan, mga 3 o'clock kasi Bahrain time. So, sa UAE, 4 o'clock na yon. So, dun pa lang kami kumain, imagine. So, gutom na talaga kami. Then, after namin kumain, sabi ko sa kanila, halika, lakad-lakad naman tayo. And, nung pagtingin namin, guys, dun sa may malaking departure board, naku, delayed yung flight namin. So, nung mga time na yan, stress sa mga tropa ko. Kasi nga, na-delayed mo ang flight namin. Parang na-delayed ng ilang oras yun, ganun. Pero okay lang kasi sabi ng isa kong friend, hayaan na natin, ganun, mag-enjoy na lang tayo dito. Kasi minsan lang naman tayo sa Bahrain. Then, ayun nga, ginawa namin, naglibot-libot na lang ulit kami. Then guys, ito pa lang yung nakikita kong airport na may playground for free sa mga bata na social. Imagine niyo guys, may PlayStation pa sila dyan. So, ayun nga lang, for kids lang talaga, hindi pwede sa mga matatanda na maglaro dyan. Pwede ka lang umupo, pero yung maggamit ng mga gamit dyan, hindi talaga pwede kasi for kids nga lang talaga. So, yun lang. Ang ginawa namin is nagpicture lang kami dyan. And then, sabi ko sa friend ko, lakad-lakad tayo, tapos nasa video, gano'n.
Tawang-tawa sila sa eksena ko. Pero nakaka-enjoy din kasi may kasama ka. So, hindi mo na nafe-feel yung tagal nung hinintay mo doon sa, sa airport. So, yun lang. Naglakad-lakad ulit kami. Then, hanggang sa nakapunta kami dito sa maliit na shop. Nakakita kami ng mga alak na maliliit. Tapos, 3 pieces nito is 9 dinar. So, nasa 100, almost 100 dirhams or 90 dirhams. So, yun lang guys. Then, after nun, chinek ulit namin if yung, flight namin is okay na. Then, ayun na, nakikita na siya sa board. Then, ayun na, boarding na ulit kami and balik na ulit kami sa Dubai. So, yun lang guys. Thank you so much po sa mga nanonood ng video ko. And God bless. Bye-bye!